Ayan, ito po. Pero ang ating pamagat ng ating tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan ang pananatiling matibay ng isang Kristiyano. Mga kapatid, lahat tayo na nandito, Kristiyano, amen? Lahat tayo. Yung iba ito, hindi pa baptize in Jesus' name, pero naniniwala ko yung iba magpapabautismo in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Balang araw, magiging kapatiran din natin sila. Praise the Sa Lord. pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatandaan natin, mga kapatid, ang pananatiling matibay ng isang Kristiyano. Ito po yung mga bagay na gagawin natin. Kung baga may pag-aaralan tayo, maraming bagay ito, pero iilan lang po yung sinulat ko sapagkat kulang po, antayin natin kung lahat po ilalagay ko dito, mga kapatid. Example natin, mga kapatid, paano magiging matibay ang isang bahay? Di ba number one, may pundasyon? Amen. Amen. Kasi kung hindi naman magiging matibay ang isang bahay kung walang pundasyon. Amen. Kasi kung mahirap naman, yung pundasyon mo ay tawag dito, plywood, tapos batuan nasa taas. Di ba, may plangit naman yun, hindi naman siya maganda, di ba? Moro nang inuuna yung pundasyon ng isang bahay, ay yung kanyang pundasyon. Yung kanyang minsan nga nung kami nagawa kami sa Northcon, talagang grabe yung pundasyon ng building. Talagang hukay hanggang ilalim. Ang lalim talaga, mga kapatid. Bago kami makababa, sa pinakababa ng buhay, 7 folding. 7. Ganong kalalim, mga kapatid. Mataas pa, pero hindi pa kabilang. Grabe yung taas, mga kapatid. Kaya kapag once na tayo, mga kapatid, kung ang bahay o building may pundasyon, tayo rin dapat bilang isang Kristiyano may pundasyon, mga kapatid. Ito yung mga tanong. Ano ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano upang manatiling matibay sa paglilingkod? Next. Mga dapat gawin upang manatiling matibay. At paano pala, Brother Raymond, kung paano maging manatiling matibay? Number 1, manatiling manalangin. Okay? Sino po nanalangin? Sa atin, sabi ng verse ng Matthew chapter 23 verse 42, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kung papansinin natin, mga kapatid, sabi dyan, kayo'y mga puyat. Hindi po ito yung literal na kayo'y magpupuyat yung tipong nagsaselfon kayo, no, mali po yun. Ito yung sinasabi na kayo'y mga puyat, ibig sabihin, magsipanalangin. Ito dapat may kabuluhan yung ginagawa mo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na hindi ka alas 12 gising ka ba? Alas 2, alas 4 gising ka ba? Kaya, mga kapatid, hindi ganun na may kabuluhan dapat yung ating pagpupuyat. Kasi minsan, baby time. Amen? Sino may baby time dyan lagi? Sino? Mga kapatid, pero tatandaan natin, mga kapatid, tayo nagpupuyat dapat tayo na meron tayo kabuluhan. Ano yung mga kabuluhan na yun, mga kapatid? Dapat magsipanalangin. Magsipanalangin tayo, mga kapatid. Dapat nagpe-pray tayo. Bakit? Kailangan natin magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ibig sabihin, ang tao mahina. Amen? Sabi diyan, malinaw, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat mahina ang laman. Ibig sabihin, tayo bilang isang tao, may kahinaan tayo. Amen? May mga bagay na tayo kung pwede tayo pumasok sa tukso. Mga kapatid, alam naman natin yung tukso, tama? Mga temptation na alam natin na hindi dapat panoorin. May mga bagay na may temptation na nangyayari na, halimbawa, hindi lang yan sa puro ganun Kumbaga, yung limit din ng katawan mo bilang isang tao. Kasi tayo, nagpupuyat tayo ng walang kabuluhan, tama? Minsan tayo, inaabot na tayo ng umaga, cellphone, mali po yun, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon po na ang katawan natin ay sinisira natin. Amen? Mga kapatid, sabi diyan, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kumbaga, kagaya sa pag-aatin natin ng church,
Minsan, pagising natin ng umaga, tatanungin natin sarili natin, aatin ba ako? Hindi. Ito yung isang example na sinasabi na gusto na espiritu pero may hinalaman. Yung espiritu na nasa loob mo, ang sinasabi, umatin ka. Umatin ka. Pero sinasabi ng laman mo, wag, ayoko pa, tutulog pa ako. Ganun po yun mga kapatid. Minsan, nagko-contradict yung dalawa. Meron debate pagising ng umaga ng Sunday. Aatin ba ako? Parang ayoko, masarap matulog. Lalo sa mga may magtatrabaho. Tapos alas 12 ka na. Ako, mga kapatid, minsan ginagabi ako ng uwi. Mga kapatid, minsan pagising ko ng umaga. Kanina nga, nahirapan siya ulit magising sa akin. Nahirapan siya sa akin kanina. Kuya Eman, 7:30 na, mag-aalas 9 na. Paspas na naman ako, magising niya sa akin. Kaya mga kapatid, ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano. Dapat tayo, mga kapatid, ay piliin natin palagi yung para sa Panginoon. Okay? Kasi mga kapatid, mahirap kasi dumating yung point, mga kapatid, na ayaw na natin umaten. Ayan yung tinatawag ang mahinalaman. Na sa mga bagay, mga kapatid, hindi lang po sa pag-attend, kundi sa mga bagay, mga kapatid, na maaari ka matem, mga kapatid. Yun, mga kapatid, next slide. Praise the Lord. Number 2, manatiling dumalaw sa pagtitipon. Mga kapatid, ang pagtitipon ay eto po yun. Ito po yung pagtitipon, mga kapatid. Yung sinasabi, church service. Verse po tayo. Sabi ng Bible, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Next, sabi ng Hebrew 10:25. Pabasa po sa lahat. Basahin mo natin sabay-sabay. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Nagana ng ugali ng iba, kundi mga ngaral sa isang isa at isa't isa. Nagana mo ang friends. Yan, nagaganda ng boses nyo pag umaga. Kaya sabi niya, mga kapatid, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito yung isang bagay na kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano upang maging matibay tayo, manatiling matibay tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit kailangan natin umatin ng umatin? Kasi kapag wala na po tayo naririnig na salita ng Panginoon, lagot po tayo, mga kapatid. Isang bagay na kailangan ng isang Kristiyano ay ang salita ng Panginoon. Dapat lagi siya nakikinig, dapat lagi siyang nasa loob ng church, yung attendance ba nandun ka sa loob. Mga kapatid, na makitaan tayo na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Ibig sabihin, maging priority natin ang pagkakatipon sa gawain ng Panginoon. Kasi mga kapatid, may mga kanya-kanya tayong priority, tama? Una-una, pangarap natin. Amen? Yan yung mga bagay na priority natin. Minsan, trabaho, priority natin. Minsan, pera, priority natin. Amen? Pero, palitan natin yung priority na nasa buhay natin ngayon, mga kapatid. Lagay natin dyan, mga kapatid, na ang ating maging priority ay ang pagtitipon ng Panginoon. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, tatandaan mo, mga kapatid, pag inuuna mo ang Panginoon, lagi ko sinasabi, hindi kanya papabayaan. Kapag inuuna mo ang Diyos sa buhay mo, kapag Sunday, Sabado pa lang, nire-ready mo na susuotin mo, mga kapatid, para sa Panginoon. Ito, maganda to, pag gumarap ako sa Panginoon, ito susuotin ko. Mga kapatid, yung tipong alam mo yun sa sarili mo na may gawain bukas, alam mo, pinaka-importante yun sa lahat, sa buong buhay mo, yung gawain ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi diyan, nagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Ibig sabihin, mga kapatid, maraming tao na po sa panahon natin ngayon na pinapabayaan po ang pagtitipon. Na mas nagiging prioridad nila yung buhay nila, pamumuhay nila, kaysa unahin ng church, mga kapatid, ang pagsamba, mga kapatid. Minsan, ganito, mga kapatid, ang ugali ng ibang tao. Pag ikaw sumimba, papakainin ka ba ng mga yan? Bubuhayin ka ba ng mga yan? Ganyan po yung naranasan ko dati. Before ako mag-start sa Panginoon, ayan po yung isang bagay na testimony ko, mga kapatid, na dumating yung time, mga kapatid, na nangyari sa buhay ko na
sinabihan ako ng magulang ko, hindi ka naman bubuhayin ng church mo eh. Ginanon ako nila mga kapatid. Kung iisipin natin mga kapatid, tama naman sila. Pero hindi nila naintindihan mga kapatid kung ano yung mangyayari sa hinaharap pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, kaya tayo umalis sa church kasi gusto natin maligtas. Gusto natin makapunta tayo sa langit. Mga kapatid, yung mga tao na ayaw pumasok sa sambahan ng Panginoon, yun pala, doon pala nagpapalimbawa na ayaw mong pumunta ng langit. Kapag ayaw natin umatin, doon mo makikita na ayaw mong umatin. Doon mo, parang sinasabi mo na sa sarili mo, ayoko sa langit. Kasi ito yung pinaka-training natin eh. Kung paano tayo makapasok ng langit. Nandito sa church. Amen. Mga kapatid. Kaya sinasabi dyan, no? Nagaya ng ugali ng iba na kundi mga aralan sa isa't isa. Ibig sabihin, kaya po mayroon sa inyo nagchat-chat, mga kapatid. Aatin ka ba, brother? Okay, sino po sa inyo na may nagchat-chat sa inyo na gano'n? Na makakatid po ba kayo? Ibig sabihin, ito yung isang bagay, mga kapatid, na nag-aaralan tayo sa isa't isa, na nire-remind natin yung bawat isa sa atin na kailangan natin tumalo. Mga kapatid, hindi ito basta-basta laang mga kapatid na in-invite ka, yung sinabing atin ka kapatid, hindi ganoon mga kapatid kasi may kailangan tayong gawin mga kapatid, kundi unahin ang pagtitipon ng Diyos. Mga kapatid, sabi niya, hindi lang yan mga kapatid, ako hindi man ako nakakatid ng Bible study ng literal, kasi nga may trabaho sa Maynila. Ano yan sa mga nagtatrabaho mga kapatid, ano yun eh, walang kaso doon mga kapatid na hindi ka makatid ng weekdays, no? Tama. Na Bible study, prayer meeting. Kasi nga, nasa trabaho ka. Pero Sunday, wag mo na kunin yung Sunday. Ibigay mo na yan sa Diyos. Kumbaga kung makita mo yung sarili mo mga kapatid na hindi ka na nakatid ng Bible study, prayer meeting, ibawi mo na Sunday. Mga kapatid. Kaya yung sinasabi nga ng ibang mga ngaral, pero tatandaan natin na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po isang araw, kundi araw-araw. Amen. Mga kapatid, tatandaan natin yun. Hindi yung Sunday, banal tayo. Hindi ganoon. Dapat pagdating ng Monday hanggang Saturday, dapat Kristiyano pa rin tayo. Mga kapatid, ganun dapat. Sabi mo, Brother Raymart, Monday, Saturday lang. Paano yung Martes? Miyerkules, Huwebes, hindi ako Kristiyano lang. Hindi, mga kapatid, kaya na natin, i-straight natin, mga kapatid. Kaya sabi diyan, at lalo na kung inyo namamalas, na nalalapit na ang araw. Malapit na po ba dumating ang Panginoon? Amen. Praise the Lord. Sino naniniwala na babalik ang Panginoon? Amen. Amen. Sa pagbabalik ba ng Panginoon, isa rin ba tayo na nasa loob ng church? Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, ang Panginoon pag dumating, parang isang magnanakaw. Ang isang magnanakaw, hindi nagpapaalam yan na magnanakaw siya, tama? Amen. Magnanakaw ang isang magnanakaw kapag alam niya na walang tao. Amen? Amen. Alam niya na walang makakahuli sa kanya, tama? Ganun din ang Panginoon. Hindi magnanakaw ang Panginoon, ang nanakawin niya yung mga nagdadilingkod sa Kanya. Amen. Yung mga totoo na sinuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Mga kapatid, tatandaan natin, kung alam natin sa sarili natin na malapit na dumating ang Panginoon, ito na yung oras para magbagong buhay. Amen. Mga kapatid, seryoso ang Panginoon. Nailigtas ang tao. Seryoso po siya. Pero ang tao hindi seryoso na gusto niyang maligtas. Mga kapatid, ganun ang isang tao. Kaya kailangan natin, mga kapatid, kung nalalaman natin, nangyayari ng mga sign, no? May gera, naglalaban-laban, bansa sa bansa, tama? Nagkakagutom, tsunami, lindol. Ayun yung mga sign ng Panginoon eh. Mga kapatid, yan yung hiningi ng mga apostol. Mga kapatid, na ano yung magiging tanda ng iyong pagparito. Kaya mga kapatid, kung iisipin natin na malapit na dumating ang Panginoon, dapat tayo ngayong mga tao na nag-a-attend sa church, dapat maging aktibo na tayo. Dapat ipakita natin sa Panginoon na nandito ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Lahat tayo gusto natin. Tatandaan mo, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, simulan mo na ngayon. Mga kapatid. Wala naman talo eh. Walang talo kapag basta ikaw naglingkod sa Panginoon. Walang talo. Bakit? Aayusin pa ng Panginoon yung buhay mo.
Mga kapatid, tatandaan natin. Pag once na tayo naglingkod sa Panginoon, gaganda ang direksyon ng buhay mo. Amen. Tatandaan natin yan mga kapatid. Next, tayo. Number 3. Sabi dyan, mga dapat gawin upang manatiling matibay, manatiling huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ba yung mga to? Ano ba yung sanlibutan? Ito po yun yung mundo mga kapatid. So, verse tayo mga kapatid. Roma chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito yung isang bagay mga kapatid na kumali natin. Sabi niya, huwag kayong magsiayon. Ibig sabihin, pag sinabing huwag, huwag. Okay? Bakit sinabing huwag tatawid? Kasi delikado, tama? Ang Panginoon nag-remind sa atin na sinabing huwag tayong magsiayon. Ibig sabihin, may mga bagay sa mundong ito na dapat hindi ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? Pakita natin mga kapatid. Ano-ano ba to? Mga bagay sa sanlibutan. Number 1, TikTok. Kalayawan. Sino may hilig sa mga Sino? Hindi na ulit. Sa pool. Sino? Natin. Pool si ate. Ano, Starry? Number 1, TikTok. Akala natin, okay yung TikTok, di ba? Kasi magaling ka sumayaw, dancer ka. Hindi natin napapansin na ayaw ng Diyos yan. Yung bagay na yan. Kasi uso, tama? Uso yung TikTok. Hindi to para saktan ng kalooban nyo mga kapatid, para sa mga baguhan at first time na atin. Hindi para saktan ng inyong kalooban. Kundi ito yung isang bagay mga kapatid na nire-remind kayo ng Panginoon na huwag natin gawin. Okay? Mga kapatid, hindi para ikaw yan, brother. Kasi ako dati nag-TikTok din ako eh. Ako may TikTok din account ako, meron. Pero hindi ko ginagamit magsayaw. Kundi yung TikTok ko pang encouragement, mga kapatid. Sa mga tao, mga kapatid na huwag kang magsasayaw, mga kapatid. Parang yung iba kasi, yung iba nag-TikTok, halos na lang, buong katawan niya ilabas eh. Di ba? Di ba may mga ganyang mga tao? Kaya kung papansinin natin, nagiging masama yung isang gadget kapag mali yung ginagawa. Okay? Kapatid, kailangan mga kapatid bilang isang Kristiyano, tayo, lalaki at babae, dapat hindi tayo makita na sumasayaw dyan. Dapat nakitaan tayo na be an example. Kasi, paano natin sasabihin na huwag natin gawin kung tayo mismo gumagawa niyan? Okay? Dapat ibayin natin, mga kapatid. Gawin natin, kung narinig mong mali na pala yan, ayaw ng Diyos yan, huwag mo na gawin. Ang mali nito mga kapatid, kapag once na narinig mo na, tapos hindi mo pa ginawa, ay lagot na. Number 2, sabi diyan, kalayawan. Ito yung mga bagay mga kapatid na gusto. Maraming gusto ang kalayawan. Ibig sabihin ng kalayawan mga kapatid, ito yung mga gusto mong gumala, gusto mo kung saan masaya, doon ka, inuman, barkada. Yan yung mga bagay na kalayawan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, hindi naman sa pag-ano sa Diyos ang kaburihan. Yes. Noong panahon wala pa po sa Panginoon, halos yata ng biraos dito sa night na punta ko. Ano, Brian? Lahat ng bagay dito mga kapatid, lahat ng biraos dyan napunta ako, napasok ko po. Mga kapatid, yan yung buhay ko dati. Mga kapatid, dahil nga nasinggero ko dati. Lagi ako nagiinom, mga kapatid. Kung saan mas masaya, maraming kaibigan, maraming tropa, doon ako. Mga kapatid, sobrang dami ko pong kaibigan. Sobrang dami kong barkada. Pero tatandaan ninyo yung sa dami ng barkada at tropa ko, wala pong nangyari. Ayaw nilang sumama sa akin sa paglilingkod. Ayaw. Kaya laging sinasabi sa inyo, ang tunay na kaibigan, kaya niya samahan sa pagbabago mo. Amen. Kasi kung hindi ka kayang dalhin ng tropa mo o kaibigan mo sa bahay ng Panginoon na makasama mo maglingkod, taking kaibigan niya. Mati. Bakit? Kasi gusto niya kasalanan lang eh. Yung mga gusto niyan, pare, siya tayo. Pupunta yan. Pupuntang wala, uwi lula-lula. Di ba? Di ba? Tingnan natin. Naalala ko yung mga kaibigan ko, mga kapatid, kasi nga nagbabagong buhay na ako dati. Nagbabagong buhay na ako. Dumating yung time birthday ko. Birthday ko. Sabi ko sa kanila,
punta kayo, inuman tayo. Yung mga tropa ko, nagpuntaan, ang dami oh. So, sabi niya, ilabas mo na yung alak. Ang nilatag ko sa nila, soft drinks. Sabi ko, hindi tayo mag-iinom. Hindi tayo mag-iinom ng alak. Sabi ko lang, tayo mag-iinom ng soft drinks. Nakalimutan ko sabihin ni chat sa inyo yung soft drinks. Kaya ito na rin tayo. May spaghetti dyan, yan, ang kainin natin. Kaya sabi, nadali mo kami, brother. Nadali mo kami, ha. Kaya yun yung mga bagay, mga kapatid, na sinasabi party. Yan, kapag may sinabi na dyan December Avenue, isa na rin ako dyan. Okay, sino pumunta nun? Sino pumunta ng December Avenue? Okay, sir. Kaya mga kapatid, party, online games, ito, isang bagay mga kapatid. Online games. Hindi ko nilalayo yung sarili ko dito mga kapatid sa online games. Yung ginagawa ko nga ito, tinatamaan ako yung mga kapatid eh. Ito yung isang bagay mga kapatid na sinasabi mga kapatid, kapag ikaw ay preacher, mga aral ka, ikaw ang unang-unang tatamaan ng salita ng Diyos. Ikaw po ang unang-una. Yung online games, mga kapatid, na-addict din ako dyan. ML, Crossfire, Dota, yan po yung nilalaro ko dati. Mga kapatid, nung simula nung nalaman kong bawal yan gawin, ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit ba pinagbabawal ng Diyos yung online games? Minsan di natin napapansin kapag ang tao nag-focus sa online games, kapag sa inutusan na magulang, galit. Amen? Pag sa Mama, mamaya na, matitipid kami. Minsan hindi natin nasusunod. Kapag meron niya isa naman sa Facebook, pinantok siya ng pinggan. Dahil layo siya sundin ng anak niya. Pinantok siya, mga kapatid. Kaya kung iisipin natin, mga kapatid, yung online games, yan yung nagpapasira sa atin. Mga kapatid, sa pamumuhay natin bilang isang tao, mga kapatid, yan ang sisira sa atin. Online games. Kung iisipin mo mga kapatid sa ngayon, okay ka pa kasi kabataan ka eh. Malakas ka pa eh. Pero kung di mo makikita yung balang araw, pagtanda mo, lahat ng ginagawa natin may consequence. Balang araw. Kaya kung papansin natin yung online games na yan, mga kapatid, minsan nga, inaabot na ako ng alas 3 ng madaling araw, naglalaro ko ng ML dati. Mga kapatid, sobrang adik ko sa online. Minsan nga dati, dumating din yung time na lahat ng sweldo ko, inubos ko sa Crossfire at Dota. Mga kapatid. Kaya minsan mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ayaw ng Diyos na tayo, yung ating focus natin dyan, ay nasa online games. Yan yung dapat natin gawin. Sabi dyan sa number 5, mga uso o trending. Ngayon sinasabi ko kanina na ayaw ng Diyos yan. Kaya balik tayo sa verse. Sabi dyan, at huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan ng isang Kristiyano na narinig mo na salita ng Panginoon, na ayaw niya yung mga bagay na narinig natin. Sabi diyan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito dapat na kapag sa narinig mo na, ay ayaw ng Diyos, sige, ibigay ko na buhay ko. Didelete ko na email ko, didelete ko na online games ko, hindi na ako sasayaw sa TikTok. Yung mga bagay na kung gusto mo na sumunod sa Panginoon, kung gusto mo talaga na maligtas ka, lalayo mo yung mga bagay na yan. Mga kapatid. Ito naman sa ikakabuti din naman natin. Hindi para sabihin na tama yung sinasabi dito, mali yung sinasabi dito. Kung iisipin mo, ayaw ng Diyos kasi na ang tao ay may mangyaring masama sa kanya. Wala namang pinagbawal ang Panginoon kundi kabutihan ng isang tao. Kung paano mapabuti ang isang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, kaya tayo bilang isang tao ng Panginoon, sabi yan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Yan, take note, sinabi. Para malaman daw natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginagawa yon, yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapag nilayuan natin yung mga bagay na yun. Kaya, ito yung kung sabi nga dyan sa English may sabi dito sa English, mga kapatid. Sabi Romans 12:2, and be not conformed
to this world, but be ye transformed. Transform. Ibig sabihin, hindi tayo si si Optimus Prime magta-transform. Kumbaga ito yung sinasabi yung magbabagong buhay tayo. Okay? Transform, baguhin natin yung ating pamumuhay. Yan mga kapatid, na kailangan by the renewing of your mind. Kapag once transform natin yung ating sarili na inayos natin ang ating buhay, hindi na tayo nakikiayos sa libutan, nilayuan na natin yan. Sabi diyan, by the renewing of your mind. Magbabago isip mo, kailangan natin magbago ng isip, that ye may prove what is the good, yan, and acceptable and perfect will of God. Yan. Sino gustong makita nila ang kalooban ng Panginoon ay isa sa kanila? Sino? Sino, mga kapatid? Tatandaan natin, mga kapatid, kung tayo mismo, mga kapatid, ay lalayo sa mga gawa na to, malalaman natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Okay? Lord. Next tayo, mga kapatid. Number 4, mga dapat gawin upang manatiling matibay, manatiling makiisa sa fellowship. Yan, mga kapatid. Verse tayo. Gawa, chapter 2, verse 42. Sabi diyan, at sila'y nagsimpanatiling matibay sa pagtuturo ng mga apostol, sa pagturo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Next. Gawa 2, verse 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Balik tayo sa unang verse. Sabi diyan, at sila'y nagsisipanatiling matibay. Paano? Sabi diyan sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin, sa salita ng Panginoon. Yung isang bagay, mga kapatid, at sa pagsasama-sama. Ito mga kapatid, ito yung may fellowship. Sa English, fellowship po yan. Kaya meron tayong event bukas na basketball. Meron tayong basketball. Dapat lahat tayo nandun, mga kapatid, pero sa mga babae. Baka magulat kayo, basketball yan. Sa mga kalalakihan, may event po kami na basketball po. Pwede naman. O, di ba? Ang dami natin. Pwede naman pwede. Kaya mga kapatid, kung ano tayo, may mga event, meron tayong kape-kape. Minsan may kape-kape tayo amen? Minsan may fellowship tayo ng bonfire. Diyan sa likod, nag-i-event din tayo dyan kapag talagang namimiss natin yung mga bagay na yun. Ginagawa natin yan. Ibig sabihin, may mga fellowship tayo na kung saan magpapatibay sa atin. Kasi ang fellowship, nagpapatibay ng isang tao kapag once na siya lagi siyang available sumama. Mga kapatid, mayroong mga tao na Kristiyano, mga kapatid na nagpe-fellowship, siya nandun sa gilid. Ay yung kasali. Yan mga kapatid na parang alam mo yung nagsiself-pity. Sad boy ba? Sad boy. Sarili. Kaya kung iisipin natin, kapag once na nakita mo mga tao ng Diyos nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, makiisa ka. Amen. Mga kapatid, bakit kailangan natin makiisa? Kasi, gaya ng sinabi ng Biblia, ay leyon umahanap ng malalapat. Kapag ang isang Kristiyano ay humiwalay sa kapwa niya Kristiyano, kapag once na leyon ay naglilibot at naghahanap ng malalapat, baka isa tayo sa malapat. Ito yung isang bagay na hindi literal na leyon nakakain sa iyo, kundi yung malalapat sa iyo. No, si Satan po yan. Gagamitin ni Satan yung bagay. Di ba, nag-iisa ka, sasabihin, huwag ka makisali sa akin na, mga toxic yan. Amen. Di ba, may mga ganyang bagay? Kaya, kung ano yung sisirain ni Satan yung mindset mo Sisirain niya. Kaya kung tayo, lalayo tayo sa kapwa nating Kristiyano, hindi po makakabuti sa atin. Mga kapatid, dapat ang gagawin natin, kapag once na may nagsasama-samang Kristiyano, makiisa po tayo. Mga kapatid, huwag natin ilayo yung sarili natin. Ang baga kapag, di ba ang baga? Uling, nagbaga. Kapag yung baga na yun, hiniwalay mo yung isang baga, ano nangyayari? Namamatay, di ba? Yung baga na marami, ano nangyayari? Lalong umaalam. Kaya ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Kapag once na alam natin ang Kristiyano nagsasama-sama at nagpapalakas, makikisama ka. Mga kapatid, isiksik mo sarili mo. Mga kapatid, hindi dahil first time mo tumatin. No.
welcome ka pagdating sa ating mga kapatiran. Welcome tayo sa isa't isa. Amen? Wala dapat tayong tinatangi, mga kapatid. Dapat kung ano, sino nindyan, bro, tara, sama ka na din agad, syempre. Sama ka din. Kasi hindi naman tayo yung gaya ng iba na, ay hindi, huwag yan, huwag natin sama yan. Hindi gano'n, dapat bilang isang Kristiyano, tao ng Diyos, dapat kaya din natin sila mahalin. Yung mga bago, yung mga first time, dapat iparamdam natin sa kanila na welcome ang salita ng Panginoon sa kanila, pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, kailangan natin pag-usa tayo ng sama-sama sa mga events. Ano tayo, maging go tayo dyan. Maging available tayo mga kapatid. Sabi niya, sa pagputol-putol ng tinapay. Ang isang Kristiyano na hindi nananalangin, hindi po siya magiging matibay. Konting pagsubok lang mga kapatid, dumaayaw na yan. Pag pinagbawalan ng girlfriend na huwag umatid, ng nanay huwag umatid, ano yan, aalis na agad yan kasi hindi siya nananalangin. Ang isang Kristiyano na nagsisimula sa Panginoon, dapat simulan niya sa pananalangin. Para bawat pagsubok na dumating sa buhay niya, ay malagpasan niya. Mga kapatid. Kasi ang bago kasi, yung mabango yan sa kaway, yung mga bago. Bagong baptize, ang mabango yan. Sa kay Satan, mabango yan. Ihilahin kayo na ulit pabalik eh. Kasi kung papansinin natin, gaya ng sinabi ko kahapon sa kasama ko, kapag basta hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, natural lang yung kasalanan eh. Amen? Natural lang po yung kasalanan. Yung feeling mo kapag gumawa ka ng mali, nagmura ka lang kahit konti, okay lang eh, walang big deal eh, no? Pero pag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, bigla ka na pamura, ay sabi ko sa inyo mga kapatid, may hingi ka agad sorry sa Panginoon. Kaya yan yung isang bagay mga kapatid na dapat gawin natin bilang isang Kristiyano, manalangin tayo para hindi po tayo saan? Mapunta sa kamay ng kaaway. Kasi mga kapatid, kung isipin natin, panlaban natin yan, yung prayer. Panlaban natin yan. Sabi diyan, next verse. At sa araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Yan, sinasabi ko kanina, sa templo. Kumbaga, nagkakaisa. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. Kaya tayo, pag tayo kumain tayo dyan. Di ba minsan, nagpe-fellowship din tayo. Ay isang part na rin po yun mga kapatid na yung pagkakamusta mo sa isang kapatiran. Laking impact na po yun sa tao. Yung kamustahin mo ng kaibigan mo, kapatiran mo. Laking impact po yun sa kanila. Kasi hindi natin alam kung may pinagdadaanan sila eh. Ang tao na kinamusta mo, hindi yan agad magsasabi sa ng problema. Tama? Hindi agad yan. Kapag kinamusta mo, at least maramdaman ng isang kapatid sa pananampalataya na may concern ka, kaya mo siya kinamusta. Okay? Mga kapatid, kung iisipin natin, minsan tayo, okay na sa atin minsan na okay naman siguro siya dyan. Wala naman siguro siya problema. Pero hindi natin alam yung lagi nakangiti, yun yung maraming problema. Sino naniniwala dyan? Amen. Yung lagi kang, yung tipong masayahin kang tao, pero pag-iwasan na sa inyo ka na, yung tipong gagawin mo lahat, mapasaya mo yung mga tao na sa paligid mo, pero pag-uwi mo sa inyo, ikaw naman yung umiiyak. Di ba? Ikaw naman yung feeling, yung parang alam mo sa sarili mo na, kaya ko magpasaya na ibang tao, pero pagdating sa akin, durog na durog ako. Amen. Kasi nga, iyan yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan i-ano natin sa sarili natin, itatak natin sa sarili natin na dapat tayo bilang isang Kristiyano, i-ano natin sa sarili natin na kapag basta may problema ang isang Kristiyano, damayan natin. Damayan natin ang bawat kapatiran natin. Kagaya niyan, yung nakabangga po ako. Alam ko sa sarili ko na tawag dito na ang laki ng babayaran ko eh. Pero yung may nakausap akong tao, eto brother, sana kahit pa paano, makatulong ko sa'yo. Yung isang bagay na sa pamilya, tayo po yun eh, nag-love rin po tayo para sa laking bagay po yun sa akin mga kapatid. Bakit? Kasi, nahihirapan ako sa sitwasyon na ang laki ng babayaran, pero dumating yung time na nandiyan kayo sa likod ko, hindi nyo ako pinabayaan, mga kapatid. Yun yung isang bagay, mga kapatid, na kapag may isang problema ang isang kapatid sa pananampalataya, iparamdam mo na nandiyan ka. Amen. Iparamdam natin sa bawat isa sa atin na yung pag-ibig, mga kapatid. Kasi kapag once tayo sa Kristiyano, hindi niya naramdaman na wala ka sa likod, lalayo yan.
Kaya ang ginagawa natin kapag sa may isang problema, wag lang nga alam yung yung lalaki sa lalaki, ay lalaki babae nagchat-chat na Brad, kina-comfort kita, hindi mo alam, may gusto naman sa iyo. Di ba? Kaya okay ka lang, sis. Mahal ka ng Diyos, pero isisip niyo, bati kita. Lalaan niya. Kaya mga kapatid, anin lang natin, itama lang natin, kapag nag-comfort tayo, wag lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, wag. Baka naman sa lalaki, concern na concern ka, pare, mahal mo na ako. Kaya mga kapatid, iano natin, itama natin mga kapatid, sabi yan, nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may gala at may katapatan ng puso. Ibig sabihin, tayo bilang isang Kristiyano, dapat may katapatan tayo ng ating puso. Kaya next, recap tayo mga kapatid. Sabi ng una, paano maging matibay isang Kristiyano na manatiling manalangin. Pangalawa, manatiling dumalo sa pagtitipon. Pangatlo, manatiling huwag umayos sa takbo ng sanlibutan. Pang-apat, manatiling makisa sa fellowship. Kaya mga kapatid, lahat ng pinag-aralan natin sa umagang ito, dapat isabuhin natin. Dapat dalhin natin kung saan man tayo pumunta, kung saan tayo naroroon. Dapat lagi nating isipin, ayaw ng Diyos yung mga bagay na nabanggit nung Sunday. Dapat kapag once na tayo mga kapatid, papasok tayo sa mga gusto nating gawin at nakita nating mali, huwag na nating gawin. Amen? Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Huwag yung kalooban natin. Amen. Kasi kapag kalooban natin yung nasunod sa atin, magkakamali tayo, magkakasala tayo, at higit sa lahat, malalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan mga kapatid, ang gawin natin, isa-isip natin yung mga ayaw ng Panginoon, pag naalam mo sa sarili mo ayaw ng Diyos, huwag mo na gawin. Okay, mga kapatid? At muli, mga kapatid, sana sa susunod na Sunday, nandito po kayo mga kapatid para ipagpatuloy natin kung paano ba maging matibay ang isang Kristiyano. Manatili siyang matibay sa paglilingkod, manatili siya kung paano malaman niya na dapat gawin niya bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating doctrine. Sana sa Sunday nandito kayo. God bless all.